Greetings ka GSAC! Welcome sa ating 7th episode of GSAC Talks. Sa episode na ito, sabay-sabay natin alamin at tuklasin ang GSAC Laboratory Cooperative. My name is Maria and together with me is Miss Daisy, GSAC Aflatun Coordinator. Hello po Ma'am Daisy at welcome po sa ating program. Hello, Maria. Thank you very much for having me today. So, maraming salamat din po Ma'am Daisy sa pagtanggap sa aming invitation para mas makilala ng ating mga members at viewers ang GSAC Laboratory Cooperative. So, mapapanood nyo po ang ating mga GSAC Talks episodes sa ating official Facebook page at Gubat St. Anthony Cooperative-GSAC at sa official YouTube channel Official Gubat St. Anthony Cooperative-GSAC. Kaya para hindi malate sa ating updates, mag-like, share at subscribe sa ating official social media accounts. Ready na po ba kayo, Ma'am Daisy? Yes, Maria. Ready na po ako. Gaya po na nabanggit kanina, ikilalanin natin ang isang sangay sa GSAC na ang focus ay para sa mga youth members ng ating cooperative. Napansin ko po, Ma'am Daisy, na ang inyong designation po ay ang Aflatun Coordinator. Maaari niyo po ba sa aming ma-share kung ano po ang Aflatun? Yes, opo. So, para ipakilala natin ang Aflatun, simulan natin siya sa history, no? Opo. So, ang Aflatun program is started in India, sa Mumbai, India, in 1991. So, medyo matagal na siya. Nagsimula ito as an action research project ng isang social entrepreneur na si Jiro Belimoria. So, ang kanyang layunin sa kanyang research project na yun is to bring rich and poor children together to learn about each other's lives. Kasi siguro, nung panahon na yun sa India, medyo may gap yung mga rich and poor children. So, itong programang ito is this program is a global social and financial education program for children and youth. So, talagang mga kabataan po ang focus nito. So, this is designed for learners from elementary to high school levels. And itong Aflatun program na ito is recognized as NATCO's flagship program for youth development. So alam naman natin na tayo ay affiliated with National Confederation of Cooperatives or NATCO po, diba? So as their partner cooperative, so sila po ang nagdala sa GSAC ng Aflatun program noong November 2011. So yun po. So, matagal-tagal. Tagal na po talaga. So, nakakatuwa naman na may isang aktibong section sa GSAC na tumututok para sa ating mga youth members. Ngayon naman po, Ma'am Daisy, dahil meron po kaming idea na kung ano po ang Aflatun, ano naman po ba ang GSAC Laboratory Cooperative? At may relation po ba ito sa Aflatun? Yes, opo. They are very much alike kasi yung mga member ng laboratory cooperative is galing doon sa Aflatun program natin. So sila din yung mga member ng laboratory cooperative. So this program both caters to our young children or our children and youth members. So kaya kumbaga ang kanilang relasyon is very much related and very much connected. So idagdag ko lang pala doon, Maria, kanina. Parang may kulang lang ako doon sa Aflatun para din alam po ng ating mga nanonood or nakikinig, no. Ang Aflatun is a social and financial education, 'di ba? Na ano ko kanina nabanggit ko. So pagdating sa social, tinuturuan natin ang mga kabataan na matuto kung paano makisalamuha sa kanilang kapwa o sa community. And at the same time, tinuturuan din natin sila kung paano mag-save, paano magtipid. So, this program is both social and financial education para sa kanila. So, para may lang talaga na dagdag information. Oo, kasi yun talaga yung pinaka-focus ng Aflatun program. And ganun din yung laboratory cooperative na meron tayo sa GSAC. So, ganun din yung layunin niya. So, thank you po, Ma'am Daisy. So, yung Lab Co-op po ay parang baby cooperative po na may sariling batas at may set of officers. Opo. Tama po kayo. Kasi, yun nga, nabanggit ko kanina, yung
laboratory cooperative is composed of our youth members. So, they are the baby, yung sinabi mo, baby cooperative cooperative. ng ating malaking cooperative na Gubat St. Anthony Cooperative. So, sila yung mga successor. Parang itong laboratory cooperative kasi is parang isa ito sa training ground ng ating mga kabataan. Kasi someday, they will become our future members and our future leaders. So, mayroon din silang set of officers, just like the mother cooperative or yung tinatawag nating guardian cooperative. Kung ano yung composition nila, ganun din po yung composition ng laboratory cooperative. They have their own bylaws, they have their own articles of cooperation. So kung ano din po yung parang ginagawa, mga actions na ginagawa ng mother co-op, parang nire-replicate po yon ng lab co-op. Parang practice na nila yon. Paano mahon ang kanilang talent sa leadership, sa entrepreneurship, kung paano magpalakad ng isang organization. So, ganun po yan. So ayan po, unti-unti na po natin nakikilala at mas naiintindihan kung ano po ang GSAC Laboratory Co-op. Ang aking next question po, Ma'am Daisy, ay meron po bang mga programa or GSAC Lab Co-op, ang GSAC Lab Co-op para sa mga youth members at ano-ano po ba ito? Opo, nakakatuwa kasi marami naman po tayong mga programa para sa ating mga kabataan, sa ating mga youth members. So, isa-isahin po natin, no? Siguro i-mention ko po yung mga significant or mga mahahalagang activities or programs na ginagawa po ng actually Aflatun at the same time ng laboratory cooperative. So, meron tayong seminars just like yung tinatawag nating pre-membership education seminar. So, parang parehas sila nung mga sa mother co-op na nag-undergo din po ng education and training. So, di ba isa din yun sa mga cooperative principles natin. So, ganun din po sila. So, may continuous na capacity building para po sa staff na nag-handle ng youth program, parehas po namin, sa BOD na nag-handle sa youth programs, then of course, doon sa mga members, sa officers and board of directors ng laboratory cooperative. Kasi naniniwala tayo na ang edukasyon is napakahalaga para maging matagumpay ang isang organization. So, yun, continuous education. Then, meron din, part din ng continuous education is yung crash course na tinatawag. So, this is a series of parang mga iba-ibang seminars or topics na kinakandak sa ating mga youth members. So, para maihanda sila sa iba't ibang, kumbaga sa kakaharapin nilang mga responsibilidad bilang mga Aflatun members at bilang mga laboratory cooperative members. So, iba-iba. May personality development, may financial literacy. Kasi importante yon, di ba? Na matuto sila. Kasi yun nga yung inaano natin at tinuturo natin sa habang bata pa, dapat alam na nila paano po mag-handle ng pera. Yes, kaya importante yung topic na yun. Financial literacy, personality development, yung basic leadership. Kasi nga, we are preparing them para sa kanilang mga functions as officers and as members. Then, may radio program din sila. So, katulad siguro natin, magkakaroon din sila. This is a plan. Magkakaroon din po sila ng podcast. Kung hindi podcast, pwedeng radio program din wherein pag-uusapan din po nila yung mga, tatalakayin din nila yung mga topics about sa youth development. Then, meron pa tayong ibang program like youth camp. So, para din sa social development nila ito. So, kung saan
magtitipon-tipon sila, yung mga youth members natin from different different branches. Oo. So, magkakaroon sila ng 3 araw na pagtitipon in a form of youth camp. So, doon, iba-ibang activities ang i-undergo po nila. Then, pag tuwing March, nagse-celebrate tayo yung youth, nagse-celebrate ng Aflatun International Day. Kasama na doon yung celebration ng Global Money Week. So, meron ding mga series of activities tayo na ginagawa para magkatipon-tipon sila. Then, yung parang mga essay writing, poster making, o kung ano-ano pang mga contest para ma-showcase yung kanilang mga talents. Then, meron din tayong music class. Para naman sa mga music enthusiast ito na mga youth. Then, we are planning to do a sports clinic. So, kung meron tayo sa music, meron din dapat tayo sa sports. Kasi karamihan ng kabataan may mga iba-ibang inclination. So, like, may mga sports enthusiast din tayo na kailangan din natin sigurong mabigyan ng parang avenue para ma-practice nila yung mga sports na kinahihiligan nila. So, that's by a sports clinic. And also, tuwing December, so, tinuturuan din natin sila ng value of compassion and generosity. So, nagkakaroon tayo ng outreach program kung saan pumipili sila ng mga beneficiary, kung wari yung orphanage or home for the aged, kung saan pupunta sila doon para yun yung gagawin nilang Christmas party. So, instead na magkakaroon sila ng Christmas party na sila-sila lang, gusto nilang makasama yung mga sector na yon, yung mga mga orphan natin, or yung mga matatanda or mga older ones na parang kailangan ng kalinga. So doon sila nag-celebrate ng Christmas party by giving out parang mga food packs or mga supplies na kailangan nila. So, then every year, nagkakaroon din sila ng annual General Assembly meeting. So, parehas din ng Mother Co-op na taon-taon nagtitipon-tipon para pag-usapan kung ano yung nangyayari sa kanilang organization. So, yung mga nabanggit ko po, yun yung mga activities or mga program na ginagawa or pinaplano ng Laboratory Cooperative and ng Aflatun. So, sa dami ng activities po nyo, so alam ko po, maraming gusto na po mag-member as Aflatun po. So, napakaswerte naman ng ating mga youth members. Natututo na sila mag-ipon, may opportunities din po sila ma-develop ang kanilang mga potensyal. Nakakasigurado po ako na may mga kabataan na interesado na ma-experience ang mga benefits mula sa iba't ibang programa ng GSAC Lab Co-op. Kaya naman po, Ma'am Daisy, baka pwede nyo po ma-share sa ating viewers kung paano po ba maging member ng Lab Co-op. Yes, oo naman. Inaanyayahan ko syempre ang ating mga kabataan dyan. Opo, na sana ay maging member kayo ng GSAC Laboratory Cooperative. So, very lang naman, madali lang naman, opo. Ang kailangan lang naman nila is to fill out the membership application form. So, makukuha po yan sa opisina namin sa 3rd floor ng GSAC Old Building. So, hanapin lang po ako, si Ma'am Daisy or si Ma'am Regine. And, kailangan din po nilang mag-attend ng pre-membership education seminar or yung PMES. Then, after that, papa-approve din natin may sarili din silang board of directors. Oo, so sila din po yung mag-a-approve ng mga membership applications ng mga kabataan na gusto pong sumali sa Lab Co-op. Then, pag once approved na sila, i-inform namin or ino-notify namin sila, then pwede na silang mag-pay or magbayad ng membership fee na 50 pesos and ng kanilang preferred share na 100 pesos. So, for only
150 pesos. They can be a GSAC Laboratory Cooperative member. So, kung gusto naman po nila, 'di ba may savings na sila na dati kasi Aflatun member na po sila, 'di ba? So, pwede namang doon na lang natin kunin yung membership fee and preferred share nila from their savings account sa Aflatun. Kung hindi na sila tapos out of pocket, hindi na sila magbigay ng pera para sa babayaran sa membership fee and preferred share. So, yun, ganun lang naman po kadali yung pagsali sa GSAC Laboratory Cooperative. So yun po, madali lang pala po ang mag-start ng journey as GSAC Laboratory Co-op members. Kung sila po ma'am ay may mga katanungan kung saan po sila pwede mag-reach out. Sige po. If you have questions or clarifications on how to start your Aflatun and Laboratory Cooperative journey, you can visit the Aflatun and Lab Co-op Facebook page. So, meron din po tayo. So, visit Gubat St. Anthony Cooperative Aflatun and Laboratory Cooperative. Yun po ang ating Facebook page. Or you can also text or call us at this number 0910-107-4460 po. So, yun lang po. Ganun lang po talaga kadali. So, ayan, dear viewers, alam nyo na kung saan nyo po pwede ma-inquire at mag-reach out. Tayo po ay patungo na po sa ating closing sa ating programa. Pero bago tayo magtapos, Ma'am Daisy, mayroon po ba kayong message sa ating mga viewers, lalo na po sa mga youth members? Yes, of course, opo. So, ang ating mga kabataan, naniniwala tayo na kayo po ang aming, Bataan ang pag-asa oo, ng yun. bayan. Lagi po nating sinasabi yan, di ba? And not only that, kung sila ang future, sila din po yung present. So, that's why, ngayon pa lang, dapat simulan na po natin na ihulma sila para makita natin kung ano yung gusto nating maging sila pagdating ng araw. So, yun po yung pinaka-message ko po sa kanila na kumbaga, kung ano yung potential na nakikita ninyo sa inyong mga sarili ngayon, talent, skills, kailangan ipakita natin yon. And may papakita ninyo yon sa pamamagitan ng GSAC. Pwedeng makatulong ang Gubat St. Anthony Cooperative, ang Aflatun, ang Laboratory Cooperative para kumbaga ma-hone ang kanilang mga skills, ang kanilang social skills, ang kanilang financial skills, ang kanilang leadership and entrepreneurial skills. So siguradong makakatulong po ang Gubat St. Anthony Cooperative. So wag na po sana silang mag-atubili na bukas na lang saka ko nasisimulan na i-discover kung ano ang meron ako, ano ang talent ko. So, it is better to start now than mag-start ka pa tomorrow. So, yun po ang pinaka-message ko po sa ating mga kabataan. Thank you very much po, Ma'am Daisy. I'm sure po marami tayong mahihikayat na kabataan na maging parte ng GSAC Laboratory Co-op. Thank you po ulit sa pagsama sa amin ngayon sa aming programa. Thank you very much din, Ma'am Maria. It is my honor and it is an honor and a pleasure to be guesting sa inyong programa, sa inyong podcast ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa oras din. Thank you po. Welcome. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Pero bago po tayo tumungo at magpaalam, let me share a quote with you by Franklin D. Roosevelt. We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating programa. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng GSAC Talks!